So, good day mga ka-TG. It's me again, Aircraft PVC Tigan. So, ngayon, i-flex ko lang muna itong homemade PVC butin powered Tigan ko. So, ito po ay 8mm steel ball yung bala. So, ito po yung kabuuan niya. Tapos, ito po, isa-isa na natin. So yung handle niya, grip ba yung tawag nito, handle grip. Basta handle niya. So ganito lang po yung itsura. So magkasing katulad siya nung una kong gawa. So baka nagtaka kayo hindi ako naka-upload na ng video. May ginagawa kasi ako sa bahay. May ni-repair ako. So kaya hindi ako nakagawa ng mga unit. Kaya ano lang yung may beacon, so dalikyat muna. Pero di talaga makapokus kasi yung ano natin, yung prio is yung pag-repair ng bahay. So ito po ay ni-repair ko lang ito. Tapos ito na po ay ready to fire na po. So ito po ay yung kasama na ang scope, unit, tsaka steel 8mm steel ball yung bala. So isa-isahin natin yung specs niya, yung ano niya, yung kabuuan nito, yung mga parts. So unahin natin dito sa movable bat. So yung movable bat is PVC lang din ito. So PVC lang po ito. So same lang din sa mga ginagawa natin yung unang-una na movable siya. So DIY PVC po yung bat natin. So hindi po siya retractable bat. So ganyan lang, movable bat lang. Removable bat. So yung ano din, isa-isahin natin. Yung igniter niya is cricket igniter lang po. Cricket igniter. So madali lang po siya palitan kapag masira. So ganito lang po yung ginagawa kong trigger, yung kan, kasi para madaling palitan sa customer kapag masira. So yung housing niya nito is yung lighter lang din, yung cricket igniter, yung tag 10 pesos. Then may built-in trigger na po siya. So built-in trigger. Then may mga design na din. So ito po yung mga design niya. Saka slide bolt action. So slide bolt action na po siya. So dito lagyan ng oil o mantika. Kahit mantika na niluluto natin. Ginawang yung pangluto na mantika, yung pangprito. Pwede na din yun. Pang lubricant lang ba dito para smooth lang yung kuan, kasi pag wala kasi itong kuan lubricant, madaling masira yung o-ring. So mas maganda yung smooth lang. So may o-ring kasi talaga dito, pinaka niya sa ilalim, para hindi siya sisingaw, para hindi siya papunta yung hangin sa gilid-gilid, doon lang sa talaga sa gitna papunta ang barrel. So yung scope niya is 3x9x40. So naka 0 na po ito dito sa unit. Tapos dito lang po talaga ilagay dito. So 1, 2. So ikalawang guhit yung kanal niya. So yan, kasi pag kunin tong scope, dapat talaga dito talaga isa uli i-position para yung niya 0, yung alignment niya hindi siya hindi magalaw-galaw. So hindi maiba ba. So yon, ito din
Bakit ganitong scope po yung nilagay ko? So ganitong scope talaga, proven and tested na talaga ito. So madali lang i-zero tapos malinaw. So nagagandahan din po din ako dito. So may takip siya. So may takip. So yung haba niya is mga 1. So 1 and a half na ano. Ganyan no. 1. So 1 and a half lang po yung haba niya nito. So yung bigat ng unit natin is nasa mga 2.5 kilos. So 2.5 kilos pong bigat natin. Kasi yung mga PVC na ginagawa natin, in-apply natin dito sa laruan is mga makakapal talaga ng PVC. So para matibay talaga. Then yung mga design niya, so dito may lagayan ng laser or flashlight, magkabilaan yan. Tapos may ano siya, may sanggaan ng kamay dito, pero hindi ko alam kung anong tawag nito, pero basta meron din ito sa mga ibang totoong unit ganito. Hindi ko alam kung anong tawag nito. So yung trigger guard niya, ito lang po yung trigger guard niya, lagay ko. So may screw siya dito para matibay. Din ito po, may screw po siya dito para matibay. So hindi talaga madaling masira yan, hindi talaga madaling matanggal. Tapos ano pa, yung ano niya, barrel is matagal tanggal po ito. So dito lang dito ka lang mag hawak, tapos dito ka iikot, dito mo iikot. Oops. So removable barrel, 8mm steel ball, aluminum tube yung main barrel niya. So itong barrel po ay 4 na layer. So first layer is main barrel natin, aluminum tube 8mm. Tapos yung chrome pipe, 1/2 chrome pipe. So nasa mga 11mm yan. Tsaka yung 1/2 PVC pipe, nasa 20mm. 3/4 natin, itong 3/4. So ito 3/4. Ika-4 na layer, so 25mm. Tapos itong 1 inch na 32mm natin. Semi silencer po ito, pero hindi po ito totoong silencer. Design lang po ito para maganda tignan. So yung 8mm steel ball, yung bala, pag putok mo na walang bala, medyo malakas, pero pag mayroon ng bala, parang naka-silencer. So okay naman siya gamitin. Hindi na siya makabulabog or makadisturbo sa kapitbahay natin. So ito po yung DIY butin canister natin. So PVC lang po ito. Tapos yan, ganito po yung mga gawa ko. Tapos may iba din na na mga butin canister, yung lighter, yung lighter filler, maganda din yun, pero mas okay to kasi mas marami yung papasok na butin so malagay. So yung so kung bibili ka sa akin nito ng buong unit, may free po siya na 3 sirens na pinutol ko na para pag masira, kasi ito yung main maintenance natin sa ating laruan, sa ating unit, yung sirens, kasi ito yung nakapaputok sa talaga. Kasi pag iba-iba yung adjust nito, may mahina, may iba na hindi puputok. So natin, may pre tayo na 3, ika-3 po ito. So ito po yung buting housing niya. So buting housing po niya ito. Tsaka ito po yung check valve. So removable po din yung check valve niya. Yung check valve niya ay lang 1/2 PVC pipe.
1/2 mil adapter pipe PVC. So yung taas niya is 4 inch po. 5 pala. So 5 yung haba nito. So ganito yung butas niya. 1/2 from pipe lang po yung nilagay ko. So ito pala ang nasira nung una. So okay naman. Pinatibay ko na. Talagang pinatibay ko na. So pag ganito, yung male adapter niya, lagyan natin ng teflon upang hindi talaga sisingaw sa gilid-gilid yung mga hangin. So ilagay natin muna yung barrel. So may ito, may marking po ito kung saan natin itapat. So tapos to yung butin canister housing. So paglagay nito is dapat nakaganyan. Yung nasa ilalim yung medyo so yung haba niya is lang 2 inches, tapos dito yung dapat sa taas. Kasi dito yung intake na niya. Dito kukuha ng hangin yung natin butin. So pasensya na po. May mga kasi insekto. So paglagay ganyan lang. So madali naman ilagay. So madali lang itong matanggal. Kaya ang ginagawa ko, may lock po ito. So ito po yung lock niya. So paglagay nito, itulak mo lang kunti yung buting yung housing niya. Tulak mo lang kunti para makapasok po ito. Dandahan lang sa pagpasok para hindi masira yung sirens. So hindi na po siya matanggal-tanggal. Ano ba to? Hindi na po siya matanggal yung natin canister. Kasi nakalak po siya dito sa sa barrel. Ito sa semi-silencer niya. So ito po yung kabuuan ng unit. Tapos i-expire natin. So ang paggamit talaga nito, dapat nakayuko yung unit, saka i-open bolt mo, tapos press to 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito lang. So manual load lang po. Isang kasa, isang putok. So isang kasa, isang karga ng hangin, isang putok. So dito lang balahan, 80mm steel ball yung bala. Tapos ang pagbabala nito, ihulog mo lang mo yung bala, tapos itulak mo lang na nakayuko. So papasok din yan sa stopper natin. So may stopper po ito sa loob. So hindi talaga yan mahuhulog dito. So ito po yung bala niya. Kinakalawang na. Pero okay naman, hindi naman siya makabarasan. So paglagay, i-open mo lang dito, tapos ganyan mo lang. Karga ka ng butin. Tapos bala ka dito. Iulog mo lang, tapos itulak. May yan dito. May stopper, so hindi yan mahuhulog.
So kunin mo lang natin yung bala kasi sayang. Kasi nag-order pa tayo ng bala. So ito lang po, yan lang po. So sa mga baguhan, sa mga baguhan, bakit po nakayuko yung posisyon ng unit natin? Bakit nakaganyan? So yung butin kasi, yung gusto talaga ng butin para maka-ignite yung para ma-ignite yung ano niya, sa hangin lang dapat. So need lang ng butin is hangin lang yung lalabas, yung ipalabas, hindi yung ano, yung liquid. Kasi pag liquid hindi talaga puputok. Kahit naka open bolt hindi talaga. So ganito lang yan, pag nakaganyan ang unit, hindi talaga puputok yan. Open bolt tapos karga ka, liquid ang lalabas. So hindi talaga puputok yan. Hindi talaga puputok. Pero pag pero kung gagawin nating ini-position yung butin canister natin, so pwede yan kahit nakaganyan. So yun din natin na nagawang ini-position. So ang ginagawa natin ganito lang. So dapat lang ganyan. Open bolt ka, tsaka press mo 1 to 5 seconds, puputok na yan. So malakas talaga po siya. So may ipakita ko sa inyo. Ito yung ginagawa ko ngayon. So ito yung ginagawa ko ngayon. So hindi pa siya tapos, hindi pa talaga na na grinderan. Tapos may mga kulang pa, mga design. So yung itsura niya tulad din ito. Medyo lang yung barrel niya hindi siya talaga mataas, 90 inches lang kasi. So naputulan ko na kasi, kaya ipatuloy ko na lang. So okay naman yan to gamitin. Pero wala pa itong main barrel. Yung ilagay natin na barrel nito, yung normal na Jolin, yung size, yung malaki, tsaka 8mm steel ball po. So dalawang barrel po yung ilalagay natin ito. So ang purpose bakit dalawang barrel ang ilagay natin is para sa malalaki na hahantingin natin, sa mga malaking tulad ng Milo or Musang o ano pa, kasi marami din yan sa amin, yung mga bayawak malalaki doon, yun yung ibid. So dapat yung malalaking Jolin talaga or 8mm steel ball. So yung gagawin ko nito, dalawang barrel. So ito po ay puputok na po ito. So talagang malakas. So hindi ko na i-open bolt kasi malaki yung, wala pa itong bolt, wala pa itong kasahan. So ang ginagawa ko, so malaki pa naman yung barrel niya ito. So pwede na hindi mag-open bolt. So puputok naman kahit walang bolt. Ang lakas talaga. So removable bat din ito. Removable bat, same lang dito sa isa. Tsaka may design din ito. So pang mga design ito, lagyan pa natin ng mga butas-butas dito. Tsaka lagyan pa natin ng handle dito, yung sanggaan ng kamay, yung tulad nito. Tsaka lagyan pa natin ng butas-butas dito. So yung dito din, lagyan natin ng mga butas-butas para maganda tignan, yung may design talaga. So
Ito po ay may ano siya, gray, ano ba tawag nito? So, nilagyan ko ganito. Tapos, nilakihan ko ng chamber. So, 50mm yung chamber nito. Tapos, 12 inches. Tatlong divider. So, okay na yung dalawa. Okay naman yung dalawa. Tinatluhan ko lang ito kasi ginagaya ko yung setup ng aking nakasanayan. Pero yung dalawa okay naman. Basta same lang naman sila ng output ng buga ng apoy. Malakas naman. So ganito po yung setup talaga, yung 50mm pag malakasan po ito. Pang malakasan talaga. So yan lang po mga ka-TG. Ito po ay available sa atin. So pay lang po. Ilagay ko yung Facebook account ko sa comment section. Thank you for watching. God bless.